Ano ang sabi? Today, pag-usapan natin ang isa sa pinakamalupit na underbone na motor na available sa market ngayon. Ang tanong, panalo ka ba sa motor na to? Well, pag-usapan natin yan kasama ang Honda Winner X. Let's go! Kung di ka pa po nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Sa usapang underbone na motor, alam naman natin most of the time, it's either you go for the Suzuki Raider or the Sniper of Yamaha, na talaga namang ala ka masasabi sa power at pormahan ng dalawang motor na yan. Talaga namang bumenta sila sa market, sa haba ng panahon na nag-e-exist sila, talaga nag-ahari sila sa kalsada sa usapang mga underbone. Pero alam naman natin, sa kalsada ngayon, mga scooters ang hari talaga. Pero alam naman natin, may mga riders pa rin talaga na manual na motor ang gusto. Yun ang preference nila. Masarap din kasi sa pakiramdam yung fully connected ka sa motor na ginagamit mo at hindi mo maitatanggi na solid. At syempre, masarap din silang gamitin sa mga long rides, mga ahunan, hindi ka bibitinin. Iba kasi yung delivery ng power. Alam mo yun, yung isang change, yung pakiramdam na makukuha mo kada lipat ka ng gear, the power is there in an instant. At alam naman natin, syempre mahirap masyadong ganahan sa ganitong mga motor. Talagang ingat ka dapat palagi. Pero ngayon, may isang nadagdag sa mga underbone na motor dito sa segment na to. Talaga namang nabibigyan mo siya na atensyon. Dahil syempre, ito ay mula sa Honda at ito nga ang Winner X. Kita naman sa lahat ng aspeto ng pagiging underbone na motor, hindi ito pahuhuli. Yung alam mo na andun siya, pasok na pasok sa gitna ng competition ng segment na to. Sa harap, alam mo andun kagad yung competitive look niya. Yung angas na hinahanap mo, kita agad. I like the design na ginawa nila dito sa headlights. Yung may vertical design accent niya, ang ganda. Dumadagdag sa sporty look niya. And of course, itong red livery, itong design, itong decals na yan, yung color combination na yan, talaga naman very racy ang kanyang dating. At pagbaba mo ng konti sa may gilid, makikita kagad yung signal lights, integrated siya sa pairings. Itong alloy wheels niya, I like the gold color scheme na ginawa nila dito. Tubeless po mga gulong na yan na may ABS dito sa harap and double disc brakes yan. Itong design ng pairings niya all the way dito sa covering ng makina sa baba, yung cowling, talagang makikita mo na very sporty ang concept ng design nito. Yung masasabi mo na every angle ng motor na to, it is all very aerodynamic, no boring angles, kahit saan banda mo siya tignan. Talagang very striking ang look niya. Mga ilaw po niya is LED at lahat naman tayo mag-agree na pag naka-LED ang mga ilaw ng mga motor natin, mas okay naman siya talaga kesa sa halogen na mga ilaw. This motorcycle has this certain safety feature. Meron kasi siyang lean angle na pag nasense na ng motor na 70 degrees na siya naka-lean, mamamatay na yung makina. Meaning, basta na-sense niya yan, naka-tilt na 70 degrees, talagang automatic magsha-shut off na yung engine. Kaya ang ganda ng safety feature na yan. Ngayon, sa usapang makina, punta na kagad tayo, is 149cc, 4-stroke, 4 valves, double overhead cam, may 6-speed manual transmission na may assist and slipper clutch system. Para smooth ang pagtakbo mo habang nagre-reduce ka ng speed, na-adjust yung transmission automatically sa tamang gear na magmamatch dun sa rev ng makina. Liquid cooled po yan, meaning this is definitely built for long rides. Pagpunta dito sa display panel niya, ayan, pag umupo ka na, all digital yan, modern yet very, I would say, compact. Sakto lang ang laki niya. Yung mga importanteng information na kailangan makita ng rider, kita agad. May USB charging port na essential na sa mga panahon ngayon, yung feature na yan. At sabi ko nga kanina, may ABS, added safety feature.
mahaba ang upuan at maganda ang quality ng seat cover. At sa pagiging underbone, pag tinignan mo siya, sakto lang yung kanyang lapad. Naka-smart key system to. At isa sa mga gustong setup na ginawa nila dito is yung intake manifold niya, yung humihigop ng hangin papunta doon sa kanyang combustion system, yung kanyang fuel injection system. Dito pinwesto ni Honda sa ilalim ng upuan. Mataas siya. Mas maganda po ang pasok ng hangin pag ganyan kasi nasa gitna siya. Mataas siya. Hindi ka mag-aalala kung medyo mataas yung baha na dadaanan mo. Overall, this is a very sporty underbone motorcycle. And this being a Honda, performance and reliability is not a question. But the question now is, how much this is? At dito po sa Honda Motors, dito sa Manggahan, Pasig, ito po ang pricing ng Honda Winner X. Kaya pasyal na po kayo dito sa Manggahan, Pasig, dito sa kanilang branch ng Honda Motorcycles. Madali lang pong makita, sa bungad lang po sila. Kaya pumasyal na po kayo dito. Andito po ang mga lineup ng motor, models ng Honda Motorcycles. Sa pagtatapos, why choose this instead of its competitors? I guess that's the question. Well, for me, I like this more. I just like the way it looks, yung tindig niya, yung harap sakto lang ang angas, and I can see na this is a well-balanced underbone motorcycle that is priced competitively. Talagang panalo ka dito. Ito po ang Honda Winner X. If you found some value in this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ride safe. I'll see you on the next one.